natin, magpapareport ako sa ating mga opisyal para ma-assess natin, para malaman natin kung ano yung mga damage, ano yung mga pangangailangan, yung lalo-lalo na yung mga nawalan ng bahay, mabigyan namin ng tulong. Andito po ang DSWD, kasama ko pa si Senator Manny para tumulong sa pagbigay ng assistance para sa ating mga naging biktima dito sa lindol na naramdaman natin. Kaya't andito po ang bibigay po natin. Siyempre, yung mga nasa evacuation center ay inuuna namin para tiyak na mayroong kakainin, may tubig, may water supply. At ngayon ay pinaikot natin ang mga tao natin sa DSWD. Nandito rin ang secretary ng DILG, ng local government, si Secretary Benher. Andyan din si Secretary Manny ng DPWH para tignan yung mga Ito yan ha. Nandyan sila sa Davao para magbigay ng tulong, no? At para to balance naman din the story. Ito, maganda nagsasama-sama, magtutulong-tulong. Bagamat ako ay hindi agree doon sa kanilang politically, no? But syempre, andyan si Pacquiao, no? Hindi natin sinuportahan 'yan. Si Abalos, ayoko din 'yan, no? Pero hindi naman 'to issue kung gusto natin o ayaw natin. Si Marcos, ayaw din natin, no? Pero hindi 'to issue kung ayaw natin o gusto natin. Ang importante, tumulong kayo sa Pilipino. At ang maganda diyan, hindi ko alam kung sure ako dito. Sinabi nila hindi nila tatantanan yung Davao na yan at sila ay hindi aalis ang kanilang team. Hindi ko alam kung sila mismo o yung kanilang team hanggat hindi na ilalagay sa ayos yan. Okay, so trabaho kayo, tigilan niyo yung politika. Pero sana si Marcos ay magsalita about sa ICC. But then again, pag-uusapan dyan, good. Namimigay sila. At kasama nila ang DSWD. Sana lang ito. Kung kayo ay tutulong, huwag nyo ilagay yung pangalan ninyo doon sa mga itinutulong ninyo. Kasi lalabas pong bribery yan. Lalabas po na parang inaangkin ninyo. Hindi po ninyo pera yan, kayo lang ang ginawang kasangkapan ng Diyos dahil kayo ang nasa posisyon. At nagugustuhan ko rin yung sinabi ni Pacquiao, ay ginagawa ni Pacquiao kasi siya ay tumutulong. Ulitan, hindi ko sinasabing suportahan niya yan. Bagamat mukhang okay naman si Pacquiao kasi hindi lang natin nasuportahan ng last election kasi sa tingin ko may mas magaling pa sa kanya bilang presidente. At magandang tingnan niya na nagkakasundo kayo para sa isang pagtulong. At hindi nilagay. Ewan ko kung wala akong nakita. Pero sa ngayon, sa video ito, wala naman yung pangalan nila at muka. Doon ako medyo na-turn off kasi hindi naman nila pera yan no? Naging kasangkapan lang sila para matuloy yung tulong. But that is good. For me, maganda yung tulong na yan. Magkasundo-sundo kasi magkaiba yan ng tinakbo si Marcos at saka si Pacquiao. Pero pagtulong, again si Abalos. Ibig ba sabihin yan, Coach, pag tumakbong senador, susuportan? Hindi ko sinabi. Sinabi ko bang suportahan niyo si Abalos? Hindi. Gusto ko ba ginagawa niya? Hindi. Pero dito, kung talagang sila ay tumutulong, deserve naman din nila. Hindi tayo parang bitter. Di ba? Na wala nang nagawang mabuti si Abalos. Basta dyan, okay yan. Okay yung ginawa ni Marcos, ni Pacquiao, kung sino man dyan sila. Sabi dito, baka nahiya siguro nasa Davao Oo nga, hindi. Siyempre, baka mamaya balikan din sila niyan pagdating ng panahon kasi wala kayo sa Davao. No? But anyway, kung yan man ay galing sa puso o galing sa kaplastikan, ang importante sa atin ito, may epekto sa mga mamamayan. At yung pagbibigay nyo dyan, pagkabibigay ng assistance, ay may epekto yan, especially doon ng mga nasa lantan ng lindol. Yan ang gusto natin, magkasundo-sundo muna. Tigil ang politika, kahit anong kulay mo, magkaroon ka ng pakinabang.
Yun ang maganda. Yun ang sinasabi natin. Kailangan may pakinabang kayo. Kasi pag ang tinira nyo, halimbawa resolution sa ICC, anong pakinabang nun sa bansa? Papasukin na, anong pakinabang nun? Nakakahiya pa nga. Pero kung ganito, puro kayo tulong, di ayos yan. Sirang kalsada, yung mga nasirang tulay, kung paano natin Sabi dito ni Bright Naria, sana coach walang MR na logo dyan sa relief goods. Oh, hindi ko alam ha, I'm not sure. Pero sa video, parang walang nakalagay na MR. Hindi natin sure, ayoko magsalita. maipapaayos agad para yung pagdaloy ng ating mga vehicles, yung ating mga sasakyan ay maging maayos naman at maiabot natin yung mga naging isolated areas para Tama sabi dito ni Francia, pag tama palakpakan, pag mali banatan. O BB, siguro ibig niya sabihin banat bay. De tama naman yun kasi magmumukha tayong bitter eh. Magmumukha tayong tawag dito, toxic eh. Ibig sabihin, suportahan sa eleksyon, no. No way. Okay? Pero, ibig sabihin lang, i-encourage natin silang gumawa ng tama. Pag mali ang ginawa, punahin. Katulad kanina, pinuna natin. Di ba? Sabi, dapat pakita mo na mayroon kang leadership. Gawin mo. Pag hindi mo pinakita yan, mag-aalsa ang taong bayan. Tatawagin kang weak. Oh, pero pag maganda, okay. So balanse tayo, hindi tayo parang panatiko na Makabayan Black o Dilawan o yung bitter. Again, hindi namin kayo binudol, hindi namin kayo dinala sa sabing suportahan nyo sa eleksyon. kahit sila ay makakatanggap ng tulong galing sa pamahalaan. Nandito rin po ang secretary ng DND ng National Defense, pero siya ang namumuno ng NDRMC, yung ating disaster relief na Sabi dito ni Shai Sanpay, kailangan ng Pilipino tuloy na solusyon sa kahirapan. Hindi pamimigay ng isang beses, buti kung lahat ng probinsya ang bigyan. Hindi, may punto si Shai Sanpay, no? Yes, sa buo, kailangan masolusyonan yung kahirapan ng Pilipinas. Tama ka naman dyan. At hindi yung mga iilan lang. Ito lang, kaya lang din tinulungan kasi nga nagkalindol dyan sa Davao, no? But then again, tama rin yung sinabi mo. Dapat talaga, hindi lang band-aid solution. siya para din titignan at Sabi ni Lord Macrael, tama po kayo sir, sana magkasundo-sundo muna sila at ayusin ang problema ng bayan. Yes, kasi parang gera yan. Sabi ni Lord, pagka kayo nagtalo-talo, parang sinausawan natin yung pagtatalo ng China at US, sa gera walang panalo. Same thing, pag naggera-gera sa politika, walang panalo dyan. There is a time kung kailan sila maggigera. Yan yung during the election time, the campaign period. But for the moment, pababain muna presyo ng bigas, pababain muna ang presyo ng bilihin, magkasundo-sundo kayo, yan ang trabahuhin. Tama. titignan natin kung ano yung mga pangangailangan. Kaya hindi po kami aalis dito. Ang ating mga different aid agencies, hindi po aalis ang mga yan hanggat lahat ng mga nangangailangan ay mabibigyan ng atensyon. Kaya po, pagpatuloy natin itong pagbigay ng relief supplies. Meron tayong mga hygiene kit, meron tayo pati shelter para yung mga hindi na makapasok sa bahay dahil delikado po yung mga na-damage na bahay. Pag sinabi po pag in-assess po na hindi pa masyadong tiyak, ay huwag nyo munang papasukin dahil marami pong nagiging biktima na akala natin tapos na yung lindol, papasok kayo sa bahay, magkakalindol habang nasa loob, matatamaan, mababagsakan. Sa awa ng Diyos, meron naman tayong yung ating mga casualty rate ay hindi ganong kataas. Pero siyempre, bawat isang namatay, malaking trahedya para sa atin lahat. Kaya
gagawin na asahan ninyo na nandito ang inyong pamahalaan para tutulungan kayo at magsabi lang kayo kung ano yung inyong pangangailangan at kung kaya namin idalhin sa inyo ay gagawin po namin. Maraming salamat po at isa lang masasabi ko dito, ha? Sana tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang tulong dyan hanggat makaraos ang Davao. Tuloy-tuloy din sa ibang panig ng bansang Pilipinas na nakakaranas ng problema. Lalong-lalo na doon sa mga liblib na lugar na hirap sila dahil sila ay nasalanta ng kung ano-anong trahedya, ay sana magpatuloy ang pagtulong ng administrasyong ito. Kalimutan ang politika, magsama-sama. Tapos, saka magbanatan. But for the meantime, kawawa po kasi yung mga namatayan, nasalanta. Halimbawa, ilagay po natin ang sarili natin doon sa mga nasalanta. Hindi ka po concerned sa usaping Duterte, usaping ICC, hindi ka po concerned doon sa usaping galawan sa Kamara at ni Speaker Romualdez, nila Tamba. Concern ka doon sa paano mo maitatawid muna yung araw. Dahil una, masakit na matayan ka, nawalan ka pa ng mga ari-arian. So, kailangan mo ng tulong. Isang tabi muna yung politika. Kailangan mo muna for the meantime yung tulong. At dyan dapat sila sumaklolo. Kalimutan ng politika dahil hindi po biro kung ilalagay mo ang sarili mo doon sa mga nasalanta. Wala ka nang pakialam muna sa politika. Kailangan mo lang maitawid muna yung araw, yung gutom, for the moment, tapos yung bukas ulit. Huwag nyo pong hayaan na hindi sila makabalik sa normal na buhay tapos iiwan na. So sana tuloy-tuloy. Yun lang ang ating concern. Sana tuloy-tuloy. Na as much as possible, hindi man magiging masyadong magarbo, pero as much as possible, as soon as possible, yung mga nasalanta ay makabalik sa normal na kanilang pamumuhay. Yun lang naman. Okay. Meron akong gustong sagutin dito, sabi niya. Sabi ni Lucky Sanakaw, di naman sa bitter ako. Sabi niya yan. Pero dapat consistent para hindi mo kang hagis buto technique lang. Tama! Tama ka naman dyan, Lucky Sanakaw. Tama. Yan yung another side eh. Kasi pagka hindi consistent ang pagtulong, parang ang nangyayari, nagagamit lang sila. May point ka, Lucky Sanakaw. Kasi pag tumulong ka pero one time lang tapos na media, ang dating nun, imbis na ikaw ang tumulong, ikaw pa ang natulungan kasi nabigyan ka ng mileage, media mileage dahil sa pagtulong mo. Tama ka dyan, Lucky Sanakaw. Kaya nga dapat, sinabi ko kanina, patunayan nyo consistent kayo. Tulong ng tulong. Lagi, tulong ng tulong. Consistent. Para hindi nagmumukhang, kasi ang lumalabas ngayon sa atin ay parang band-aid solution, no? But sa isang banda, naiintindihan ko, kailangan tulong. Iba po kasi yung tinutulungan mo yung mahirap, iba yung tinutulungan mo yung nasalanta. Kasi pag tinulungan mo yung mahirap, parang ano yan eh, gagawin mo band-aid solution. Pero syempre yung nasalanta, kailangan yan talaga ng agaran eh. Agaran tulong. Until makabalik. So tama sinabi mo, Lucky Sanakaw. Dapat consistent, no? Actually, ang buong administrasyon dapat consistent sa pagtulong. Tapos walang muka. Yung pagtulong nila walang muka. Hindi, they don't get the credit. Kasi lalabas nga, ulitin ko, pag they get the credit, parang sila pa ang natulungan. Parang marketing strategy lang. Parang propaganda. O, diba? So, hindi maganda tingnan. Parang naghahasa pa yung mga mahihirap or parang naghahasa pa yung mga nasalanta.
Sabi ni Bright Naria, natural disaster yan. Kaya acceptable naman ang ginagawa nila. Yes. So, siyempre, alam nyo naman, tayo openly, hindi natin nagustuhan yung halimbawa sila Secretary Abalos. Basta kung nakakatulong sila dyan, okay yan. Sabi dito si Maria Rina, sana ibalik si Duterte kasi bumabaha naman ang Cebu. Ayan, yan ang dapat. Yan ang dapat. Nakakatakot. Nakakatakot pagka hindi sila nagsalita dyan. Kaya pag tiningnan mo, iba na ngayon eh. Again, na kay Marcos din yan. Linyahan niya yan dapat. Magsalita siya dyan. Tigil nyo yan. Hahabulin namin kayo. Kasi pagka may droga, may violence. Bright Naria, may time na dapat magsalita si PBBM, lalo na nawawala na sa order ng administrasyon. Kanya-kanyang the moves ang politiko ngayon. Tama. Parang kanya-kanyang trabaho ang nangyayari datingan. Kumbagat sa banda, parang iba-iba ang key nila. Kaya lumalabas sintonado. Hindi sila naka-jive. Kumbagat sa basketball team, iba-iba ang ginagawa. Lahat gusto maging MVP. Lahat gusto maging may political career or meron silang hinahanap na agenda para sa sarili nila. Pagka ganun ang basketball team, same thing sa politiko, sa administrasyon. Hindi mananalo. Yes, they will get the numbers. Yung isa magiging MVP, yung isa magiging best scorer, yung isa magiging defensive team. Lahat sila best. Ganun yung sa basketball, pero walang ipanalo.